Si Rodrigo Duterte ay nasa kustodya na ngayon ng International Criminal Court. Pero kahit nakakulong, patuloy ang paglaban ng kanyang legal team sa pagkakataong ito sa pamamagitan ng petisyon para sa pansamantalang paglaya. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ano ang legal na batayan para sa hakbang na ito? Maari ba itong ipagkaloob ng korte? O isa lang ba itong political at procedural na maniobra? Sa episode na ito, tatalakayin natin ang mga panganib, patakaran, at tunay na posibilidad sa likod ng pagtatangka ni Duterte na pansamantalang makalaya mula sa kustodiya ng ICC. Ang ICC ay gumagana sa ilalim ng mahigpit na legal na balangkas. Kapag naaresto at nailipat na ang isang individual sa kustodiya, itatalaga ng presidency ang kaso sa isang pre-trial chamber na susuri sa legalidad ng pagkakulong. Sa ilalim ng Artikulo 60, Talata 3 ng Rome Statute, maaring humiling ang depensa ng pagsusuri sa desisyon ng pagkakakulong. At sa ilalim ng Artikulo 60, Talata 4, maaring magbigay ang korte ng pansamantalang paglaya sa ilalim ng napakahigpit na kondisyon. Kabilang dito ang panganib na tumakas, panganib na makagambala sa investigasyon, panganib na makagawa pa ng ibang krimen, ang kalusugan ng akusado at mga konsiderasyong makatao, at ang kooperasyon ng host country para sa kondisyonal na paglaya. Sa lahat ng kaso, dapat balansehin ng chamber ang mga karapatan ng akusado sa bigat ng mga akusasyon at ang pangangailangan upang matiyak ang hustisya. Ngayon na nakakulong na si Duterte, opisyal nang naghain ng mosyon para sa pansamantalang paglaya ang kanyang legal team na pinamumunuan ni Nicholas Kaufman. Ang kanilang pangunahing argumento ay, matanda na si Duterte at nangangailangan ng espesyal na pangangalagang medikal. Ang kondisyon ng kanyang pagkakakulong ay maaring magdulot ng panganib sa kalusugan. Kusang loob siyang nakipagtulungan sa mga naunang yugto at hindi tatakas. Hindi siya banta sa mga testigo dahil tapos na ang investigasyon. At maaaring handa ang pamahalaan ng Pilipinas na garantiyahan ang pagsunod sa mga kondisyon ng paglaya. Gayunpaman, ang mga pahayag na ito ay dapat sukatin laban sa mga nakaraang desisyon at mahigpit na pamantayan ng ICC. Kaya, ano ang mangyayari ngayon? Ang Pre-Trial Chamber 1 na namamahala sa kaso ni Duterte ay susuriin ang petisyon at hihilingin ang nakasulat na tugon mula sa Office of the Prosecutor at posibleng mula sa mga legal representative ng mga biktima. Maari silang tumugon sa iba't ibang paraan. Tanggihan agad ang kahilingan kung mataas pa rin ang mga panganib, ipagkaloob ang pansamantalang paglaya ngunit sa ilalim ng napakahigpit na kondisyon, tulad ng house arrest sa isang nakikipagtulungang bansa, o ipagpaliban ang desisyon hanggang sa susunod na yugto, tulad ng pagkatapos ng kumpirmasyon ng mga akusasyon. Mahalaga, mayroon ng naunang kaso ng pansamantalang paglaya, ngunit sa totoo lang, bihira itong ibigay, lalo na sa mga high-profile na akusado ng mga krimen laban sa sangkatauhan. Tingnan natin ang mga nakaraang kaso. Sa kaso ni Laurent Gbagbo, dating Pangulo ng Cote d'Ivoire, ang pansamantalang paglaya ay ibinigay lamang pagkatapos ng ilang taon ng pagkakakulong at sa ilalim ng mahigpit na kondisyon. Si Jean-Pierre Bemba ay pinayagang lumaya pagkatapos kumpirmahin ang mga akusasyon at nang masiguro ng chamber na hindi na siya magdudulot ng patuloy na panganib. Sina Bosco Ntaganda at Dominic Ongwen, tulad ni Duterte, ay tinanggihan ng pansamantalang paglaya dahil sa bigat ng mga akusasyon at pagkabahala tungkol sa hustisya. Ipinapakita ng bawat kaso na isinasaalang-alang ng ICC ang bigat ng mga akusasyon bilang sentral na salik, malaki ang timbang ng seguridad ng mga biktima at testigo, at ang kusang pagpapakita o kalusugan lamang ay hindi garantiya ng paglaya. Higit pa sa legal na teorya ang pinag-uusapan dito. Unang panganib, politikal na mensahe. Maaring gamitin ng kampo ni Duterte ang petisyon upang ipahiwatig ang pagiging biktima o hindi patas na pagtrato na umaapela sa kanyang mga taga-suporta sa Pilipinas at sa ibang bansa. Ikalawang panganib, tensyon sa diplomasya. Kung ang pansamantalang paglaya ay nakaugnay sa kooperasyon ng gobyerno ng Pilipinas, maaari itong magdulot ng legal at politikal na pagtatalo sa pagitan ng Maynila at The Hague. Ikatlong panganib, epekto sa biktima. Para sa mga pamilya ng mga biktima ng EJK, ang pagbibigay ng pansamantalang paglaya ay maaring ituring na pagtataksil na magpapahina sa tiwala sa internasyonal na hustisya.
Sa huli, dapat balansehin ng korte ang individual na karapatan ni Duterte, ang bigat ng mga alegasyong krimen, at ang moral na bigat ng panawagan ng mga biktima para sa hustisya. Ang maling senyales ay maaring magpahina sa lehitimong proseso ng ICC sa buong mundo. Ang petisyon ni Rodrigo Duterte para sa pansamantalang paglaya ay isa na ngayong mahalagang legal na sandali sa makasaysayang internasyonal na kasong ito. Habang itinuturing ito ng kanyang depensa bilang isang makataong kahilingan, kailangan itong timbangin ng ICC laban sa legal na pamarisan, hustisya, at pananagutan. Magpapakita ba ng pagiging flexible ang chamber o mananatili itong matatag? Dadalhin namin sa inyo ang mga update habang nagaganap ang mahalagang desisyong ito. Siguraduhin mag-subscribe para sa patuloy na balita tungkol sa ICC laban kay Duterte, international na hustisya at mga isyu sa karapatang pantao. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, i-like at i-click ang notification bell icon, mag-subscribe at i-share. May mga tanong, i-drop nyo sa comments sa ibaba at sasagutin namin. Manatiling nakatutok dahil susunod nating pag-uusapan ang higit pa tungkol sa kung ano ang aasahan sa proseso ng kaso ni Duterte sa ICC at iba pang nilalamang pang-edukasyon. Disclaimer, ang video na ito ay para sa layuning pang-edukasyon at impormasyon lamang. Ito ay batay sa mga pampublikong datos, ulat at pahayag tungkol sa isang partikular na issue. Ang nilalaman ay hindi naglalayong akusahan o hatulan ang sinumang individual ng anumang krimen. Lahat ng nabanggit na tao ay itinuturing na inosente hanggang mapatunayang nagkasala sa korte. Layunin naming ipakita ang mga napatunayang katotohanan at legal na proseso sa malinaw, balanse at magalang na paraan. Ang mga pananaw at opinyon na ipinahayag ay hindi nilalayon na mag-udyok ng pagkapuot, karahasan o paninirang puri. Para sa legal o opisyal na mga update, hinihikayat ang mga manunood na kumonsulta sa opisyal na website ng gobyerno o sa mga naugnay na ahensya ng gobyerno o eksperto sa batas.